Single pa rin daw kung umasta. Ha? Single pa rin kung umasta ang jowa nitong si Gio na si April. Yan po ay matapos na magkaroon lang daw sila ng isang linggong, alam mo na, cool off. Nagkatampuhan eh. Pero ito kasing si April daw, bigla na lang nagwalwal. At ang masaklap pa, nagwalwal kasama yung ex-jowa nitong si April. At ayon nga po dito sa ating mga kausap na si paring Gio, hindi raw ito ang unang beses na ginawa sa kanya ng girlfriend niya yon. Wala raw talagang boundaries itong si babae pagdating sa relationship nila at sa kanya ring mga tropa. Okay, mula po sa probinsya ng Rizal. Kausapin na nga natin si paring Gio live via StreamYard. Gio, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Pao. Mm-mm. Ay, Kuya Paul. Yan, maraming salamat. Ano? Ikaw ba ay parang giniginaw ka dyan sa lugar ninyo, ah? Talagang naka-hoodie ka pa. Ayan, pero Gio, gaano na nga kayo katagal na magkakilala nitong girlfriend mo bago mo siya naging girlfriend? Actually, Kuya Poy, siguro palagay na natin 3 years and 5 months. Naging magkaibigan muna kayo. Kilala mo ba yung circle of friends nito? Si April? Yung friends kasi ni April is friends ko din, kaya nakilala ko po siya. Oo, so okay naman nung Opo. una. Kayo ba parehas? Yung mga tipong mga party goer, yung mga ganyan. Opo. Ano po, di po eh. Actually, nung nakilala ko po kasi si April, talagang mabait po siya nun. Talagang nakakabukod tangi yung pagtingin po sa kanya talaga ng mga tao, kasi kung titignan niyo po siya, kakaiba po siya sa mga babae na kasing edad niya po talaga nung time na po yun. Sige. Medyo i-ano mo pa sa amin, i-describe mo pa. Ano yung pagkakaiba niya? Ano ba, talagang school, bahay, kaibigan, saglit, yung mga ganyan. May disiplina. Opo, Kuya Poy. Ganun na ganun nga po. Nung nakilala ko po siya, talagang homebody siya, talagang sa bahay lang po. Then, napakahirap kung aayain niyo pa po siyang lumabas para sana makuha niyo yung loob niya. Talagang mahirap po kasi talagang alaga din po siya ng magulang niya po. Very time conscious din yan, ano? Opo. Oo. Gaano ka ba katagal nanligaw kay April? Nanligaw po ako, Kuya Poy, siguro mga 2 months, ganyan. 2 months, tapos yun, sinagot niya na rin po ako sa loob ng 2 months. Yun. At wala pa rin naman masyadong pagbabago. Talagang ganun pa rin yung mga routine nitong si April kahit na sinagot ka Opo, pa. nung that time, nung Ayan. bago-bago pa po kami. At okay naman yung relationship ninyo o talagang dinibdib nyo na ang pagiging magjowa as in, syempre, papasok na dyan Opo. yung nagtatampuhan, nagde-demand na rin ng oras. Sino ba sa inyo ang mas demanding? Ikaw ba o itong si April? Kasi sabi mo kanina, medyo mahirap nga na itong si April ay yayain sa mga oras na, well, alanganin, gusto mo siya makita, hindi pwede. Hindi kaya ikaw Opo. yung medyo mas demanding noong mga panahon na yon? Siguro po, Kuya Poy, kasi siyempre, at the same time, bukod sa loob ng 2 months na nanligaw po, gusto ko pa po kasi siyang makilala na sobra. Mm. Kaya, nung sinagot niya po ako nun, talagang alam ko po na meron pa po siyang ipapakilala pa po sa akin na hindi ko pa po nakikilala sa kanya. Oo. Welcome ka ba na pumunta naman sa bahay nila? Nung Kuya Poy, siguro nung una, hindi pa po namin tinatry ipaalam sa parents niya. Pero nung tumagal siguro ng 1 month or 2 months, sinubukan na po namin din. Mm. Yun, maganda naman po yung kinalabasan. Tinanggap naman po ako, tinanggap din siya ng parents ko. Kaya ayun po, talagang literal na love story po, Kuya Boy. Oo, yan. Di medyo umuokay na. Welcome ka naman pala sa Opo. bahay nila. Welcome ba?
Yun ba yun? Opo. Welcome po, Kuya O Poy. kasi depende sa love story na napanood ko, 'di ba? Merong iba kinokontra Opo. agad yung manliligaw eh, 'di ba? Okay. Sige, okay naman. So mas nakikilala mo na sana siya, pero ano itong nangyari na sabi mo nag-cool off kayo ng 1 linggo? Bakit dumating doon sa punto na 'yon? Kuya Poy, dumating din sa point na yun kasi parang, yun nga po, nagkaroon kami ng distance noon kasi nagkalayo po kami, gano'n. Then, at yung una po kasi okey lang naman po sa'kin na magkaroon siya ng kaibigan kahit sino naman po, eh, okey lang naman po yun kasi siyempre hindi natin maiwasang magkaroon ng kaibigan tsaka yung mga kaibigan niya pong yun talagang Hmm, childhood friends niya naman po, kaya reasonable naman po. okey. Ngayon nung dumating lang po talaga sa point na magkaaway kami, ang alam ko lang po nun nasa bahay lang po siya gano'n, nagmumukmok. And dumating pa po sa point na sinuyo ko pa po siya nun, pumunta pa po ako sa kanila nun para suyuin siya. Hmm. Not knowing na yung ginawa niya na po pala is nagawa niya ng hindi ko alam po, na hindi niya na rin po pinaalam sa'kin hanggang sa umabot ng 7 to 8 months po, Kuya Boy, 7 to hanggang sa 8. nalaman ko yun. Sandali. Nagkatampuhan kayo. Paano Opo, nga linawin natin? Nagkatampuhan kayo dahil sa set of magkalayo po friends? kami nun. Magkalayo dahil paano magkalayo? Opo, parang Magkalayo ng lugar? opo, magkalayo po ng lugar. O ba't ka kailangan naglayo ng lugar? Taga saan ba itong si ano? Sino to? Ano siya, eh, sa Hmm. Maynila po. No, sa Maynila siya. Eh, ikaw Opo, naman eh. eh, sa Rizal po ako naka-base noon that time. So, Oh. parang napakalayo po talaga sa isa't isa. Siguro sa ano po, sa the way kasi po na mag-usap kami talaga nun parang gusto po lagi namin na magkasama po kasi kami lagi, eh. At dahil Opo. nga yan, doon sa ano mo, doon sa pagpipilit mo rin o siya yung nagde-demand sa'yo na dalas-dalasan mo naman yung Opo, pagpapakita sa akin. dumalas-dalas po ako dun, mga gano'n po. Opo. Hindi na pumipwede kasi nung nanliligaw ka, parang ang lapit lang nung lugar nila. Tama? Opo, opo. O, tapos nung kayo na, medyo naglalambing na siya. Naglalambing na ba o nagde-demand na Gio, punta ka naman dito, dalas-dalasan mo naman. Sa 1 linggo, gaano ba kadalas ang pagbisita mo? Actually, Kuya Poy, yung pagbisita ko sa gano'n, siguro sa loob ng 1 week nakakatatlong bisita po ako sa kanila ni Dada. Not bad. Hmm. Opo, then Okay, pero talagang gusto niya, mas madalas pa. opo, mas madalas pa. Then bukod pa po yung may mga alitan na maliliit, yung mga tampuhan po na sa ugali, yun na po. Yun na rin, nasama na rin po. Kumbaga, nagtipon-tipon na rin po nung panahon na yun. Kaya umabot din sa point na nag-away kami nung magkalayo kami. Pero kung iisipin natin, ano, medyo hindi naman ganun kalaki ang pinagtampuhan ninyo. Opo, hindi po 'Di ba? talaga ako Yung po. pagde-demand lang naman na dalas-dalasan mo ang pagpapakita sa akin. Ngayon, may Opo. binabanggit ka kanina na tumagal ng 7 months bago mo nalaman dahil nag-cool off kayo for 1 week dahil Opo. nagmatigasan kayo, 'di ba? Opo. Oh, nagkamatigasan, hindi ako hindi ko kaya talaga na pumunta ng more than 3 times a week. Di magtampuhan na lang muna tayo. Bakit? Ano nangyari doon sa cool off ninyo ng 1 week na yon? Sa cool off po kasi nun sa 1 week po nun, ano, Kuya Pao, siya po, yun nga po, akala ko po nasa bahay lang nagmumukmok or nililibang po sarili niya sa bahay lang po. Which is ganun po kasi yung pagkakakilala ko po sa kanya nung una po. Kaya Hmm. yun din po yung na-expect ko. Then after nung pull-up namin, sinuyo ko po siya nun, pinuntahan ko pa po siya nun. And nag-sorry na rin po ako sa kanya, pati po sa parents niya kasi nalaman din po ng parents niya nagkaalitan po kami. Then, ayun, nagbati naman po kami, Kuya Pao. Yung tumagal po ng 7 to 8 months po, yun yung time na hindi ko po alam kung ano yung ginawa niya po nung during cool-off po namin. Okay. Bakit? Ano bang ginawa niya nga? Yung ginawa niya po kasi nung Kuya Pao, yun nga Poy po, po, Poy. na, Sino si Pau? ay, May iba ka bang Poy po kausap dyan? pala, Poy. Poy. Pao, tuloy. Okay naman tayo Sorry po. kanina, ha, Gio? Okay, sige. Mm. Ano po, nature trip po sila noon that time. Then may involved na alak and kasama yung friends niya. Tapos yung friends niya, kasama dun yung, including po dun yung ex niya po. Before Yun you. po yung, opo. Mm. Pagkatapos,
Then, yun po, yung time po na yun, yun yung tinago niya po sa akin sa loob ng 7 to 8 months po. Ang itinago Na niya na pumunta siya, hindi po nag-nature niya trip. sinabi yun. Wala po siyang sinabing ganun kuya po. Mm, Kumbaga, deadma lang po siya na nakipagbati. Tapos, mm. move on na parang ganun. Yun, Kumbaga, diretso relationship na. oo. Pero kung sabi mo nga, mga friends niya naman yun, nagkataon, isa rin sa mga old friends niya, yung ex niya, Opo. anong masama ron? Cool off pala kayo nung nangyari yun. Hindi po, Kuya Poy. Kasi para sa akin yung dating po kasi nung away po namin parang tampuhan lang po talaga na hindi mo siya mako-consider na breakup po eh. Mm. Parang literal na tampuhan lang po. Parang siguro nag-away, hindi mo hinainan ng pagkain. Parang ganung bagay lang yung dating sa amin nun, Kuya Poy. Kaya talagang Okay. yung Sige. nalaman ko siya nung sa loob ng 7 months to 8 months, ang bigat din talaga sa akin ng Kuya Poy kasi isipin niyo po, ang saya-saya niyo sa loob nun tapos hindi niyo po pala alam, ganun na pala yung ginawa niya sa likod mo nung time na po na yun. Mm. Ang description mo kanina, nag-nature trip, may involved na alak, kasama ang mga kaibigan, at dun sa mga kaibigan, nandun yung ex. Sige nga, ano yung mabigat na nararamdaman mo na maaring nangyari? Ito ba ay napatunayan mo na merong kakaibang nangyari nung panahon na nag-cool off kayo kamo? Or masakit lang dahil hindi mo alam na nag-enjoy pala siya nung mga panahon na nagtatampuhan kayo? May issue kayo pero siya nagsasaya. Opo, parang gano'n. Siguro Kuya Poy, ano po, actually both yung nararamdaman ko that time, eh. Talagang halo-halo po yung emosyon. Pero nanaig pa rin po talaga yung ano po kasi, yung honesty po kasi. Nawala na po kasi yung honesty niya dun sa part na yun kasi parang bakit niya po kailangan itago sa akin kung puwede niya Mm. naman sabihin. Kasi actually Kuya Poy, lagi ko siyang tinatanong kung may gusto ka bang sabihin sa akin, gano'n, kung may tinatago ka ba. Gusto ko po kasi siya maging honest talaga lagi sa'kin. Kahit ikakasakit ko po, mas okey ng honest siya basta malinis yung Mhm. relationship po. Kasi mahirap po 'pag gano'n nabubuo yung trust issues po Kuya Poy, 'pag gano'n, eh. Parang sa'kin po, parang ang hirap lang mag-stay sa gano'ng relationship po kapag talagang punong-puno na ng kasinungalingan po yung nangyayari do'n or wala Mm. na pong honesty do'n. Kasi siyempre sa relationship po Kuya Poy, 'di ba, andun po yung trust tsaka yung tiwala niyo po sa isa't isa po. Mm. So, ibig sabihin, 'di ba may social media naman? Tinago niya Opo, rin ba ron? Kaya mo ba nasabi opo. na, "Itinago mo sa akin 'to, itong lakad niyong 'to." Yes po. Actually, Kuya Poy, dinelete niya po yung conversation nila nun, lahat, then pati pictures. Mm. Nalaman ko lang po talaga yung post po ng friend niya na naka-public, kaya ko po nalaman na nakita ko siya dun na parang si ano yun, si ganda yun. Ngayon Hmm, pina-confirm ko sa kanya, umuo naman po siya agad. okey. Inamin naman, Opo, then siya nga yun. umamin siya, then yun parang pagtapos na amin niya wala, parang amin lang po Kuya Poy, parang Umamin, kumbaga nandun ako. guilt trip Okey. Nag natatawa-tawa pa Kuya Poy, parang sinasabing kasalanan ko daw kasi wala ako nun that time sa tabi niya, gano'n. mhm. Parang iba yung dating Pinag-explain Kuya mo Poy, ba? 'di ba? Pinag-explain mo si April? Po? Pinag-explain mo siya, pinagpaliwanag mo, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin 'to, 7 months na tayong okay since nung, Opo, nag-cool off tayo. 7 months na rin na nangyari ito, nung nagkalayo tayo. opo. Actually, pinag-explain ko siya nun Kuya Poy, kaso iisa lang sinasabi niya kasi nga wala daw po ako nun sa tabi niya. Hmm. Ngayon yung feeling na binibigay daw nung friends niya, yung circle niyang yun is iba. Kumbaga na gumagaan yung pakiramdam niya pagkasama sila, gano'n. Hmm. Which is parang medyo off sa'kin yun Kuya Poy, kasi siyempre isipin mo Kuya Poy, 'di ba, pagka bati na kayo, okey na kayo tapos gano'n yung tinatago niya sa'yo, 'di ba, parang ang hirap lang kung iisipin na nagagawa niyang umiti sa harap mo ng gano'n po pala yung tinatago niya sa likod niyo po. So ibig sabihin mo, nung sana nanuyo ka at pinatawad ka niya, sana sinabi niya na rin agad na, Opo, "Lumakad nga pala kami last week kasama yung mga friends ko, nandun yung ex ko, ha." Mas opo. okay ba yon? Mas okey sa'kin yun Kuya Poy, kasi andun pa rin yung honesty. Hmm. O kaya Kasi mas makita mo okey na sa nga po, social media na nandun, iko-confirm niya na lang. opo, gano'n Ah. nga po. So ibig Pinost. sabihin, hanggang ngayon meron kang doubts dito kay April sa honesty niya at sa loyalty sa'yo as a girlfriend.
Opo, kuya po, parang gano'n na yung nangyari simula nung issue na yun. Okay. Sige, ngayon, Nalaman ko po. oo, Gio, alam mo meron tayong tagapakinig mula sa Camarines Norte, si Rose, Opo, para magbigay ng reaksyon. Oo, dito opo. sa ano no, dito sa pinakikinggan niyang ikinikwento mo nga. Sige, Rose, magandang tanghali sa iyo. Hello po. Good Oo. afternoon. Rose, sa tingin mo ba kailangan ngang palakihin pa ni Gio itong hindi pagsasabi sa kanya ni April na meron siyang ginawang lakad nung nagkatampuhan sila, nung nag-cool off daw sila? Hindi naman binanggit agad ni April nung nagkabalikan sila the week after. Kung sincere naman po yung sorry niya, tsaka nakitaan naman po niya ng pagbabago yung babae, mas okay na mas ayusin po nilang dalawa. Lalo na kung mahal na din yung girl. Kung mahal nila yung isa't isa. Mm. Saka di ko lang bakit kasi may call off. Ang hirap tawag doon. Para sa ba yung call off kung mas okay naman na ayusin yung dalawa na lang kaysa mag-call off kung mahal niyo yung isa't isa. Hindi, ganun nga kasi nagpataasa ng pride, Rose eh. 'Di ba? Alam mo yung minsan Yun yung nga eh. ayokong mag-sorry, ay ayoko rin mag-sorry. Di sige, ganito na lang muna tayo. Diyan ka, dito ako. Tampo ka, tampo rin ako. Opo. Doon na ay pumapasok na yung pride ng babae. So, kailangan po talaga yung mag-handle talaga yung lalaki. Kasi yun yung attitude ng ng mga babae. Kami mga babae. Mm. Eto, nandito naman si Gio para sagutin yung tanong mo na kung meron bang sincero ba yung pag-apologize daw ni April. Kanina, sinagot na to ni Gio eh. Pero sige, Gio, sagutin mo nga, sincere ba yung pagsasorry sa'yo? Kuya po, siyempre that time parang hindi pa nagsisink in sa akin yun. Kasi nga, yun nga, nagulat din po talaga ako. Pero kung titignan kung titignan ko po talaga yung time na yun, parang hindi po eh. Kasi parang natatawa-tawa pa po siya Ayun. nung na sinasabi niyang kasalanan ko pa daw. Kasi nga, wala daw ako nun. Yun. Hindi ko daw siya masisisi kasi yung nararamdaman niya, ganun. Although tama naman po yun, Kuya Boy, kasi syempre, tao naman tayo, may nararamdaman po tayo. Normal sa atin yung mga ganung bagay. Mhm. Ang kaso lang dun, Kuya Boy, yun nga po, sa relasyon naman po kasi andun yung trust, honesty, tsaka yung loyalty. Para sa akin po kasi, napaka-importante po nung Mm. trust po eh. Yeah. Kumbaga kapag nadungisan na po yun, parang ang hirap na po sa lahat ng gagawin ng partner nyo. Parang ang hirap ng paniwalaan. Parang Andun kaduda-duda pa na rin po yung yung mga duda. susunod. Oo. Opo. Alam mo kaya ko Ang pinasagot ulit sa iyo yan para kay Rose, para dito sa caller Opo. natin. Kasi gusto ko tanungin naman si Rose, bilang isang babae, ikaw ba Rose, kung sakasakali, alam mo na merong nalaman ang boyfriend mo na hindi mo nga binanggit na bagay sa kanya na ikagagalit niya. Pagka ba nag-sorry ka, nag-apologize ka, tatawa-tawa ka pa or seseryosohin mo talaga ito? At sisisihin mo pa ba siya sa bandang huli? Kasi ganun ang ginagawa raw nitong si April. Opo. Ha? Na nagsosorry pero tatawa-tawa, tapos sinisisi pa si Gio, nandun ako kasi wala ka eh. Tampuhan tayo nun eh. Opo. Ganun eh. So, parang nag-gaslight po siya ng babae. Yes. Oh. Na pa yung... So, pag ako po yung may kasalanan, tapos tatawa-tawa, bakit for what yung tawa? Nakaka-insulto pa yun. Hmm. Imbis Oo nga na po, tanggapin yan. yung ito. Ibang ngingisi-ngisi. Sorry na nga tapos ngingisi-ngisi pa. 'Di ba? Kaya, Sa tingin mo, ikaw, Rose, paano magagawa ng isang babae yan? Seryoso ba talaga siya kay Gio nung at least, kasi 7 months na yung lumipas, okay naman daw sila sa 7 months. O parang, naku, nalaman niya, itinatago ko na lang sana tong sikretong to eh. Or meron pang iba nangyari. I mean, di ba, yun yung binabanggit dito ni Gio meron tuloy siyang trust issues. Di ba? Sa akin po, tawag dito, hindi seryoso yung babae. Sa akin lang, depende lang sa akin. Kasi kung Oo. seryoso naman yung babae, sasabihin niya yun agad eh. Una pa lang, dapat nagpaalam siya dun sa guy, lalo na hindi naman po sila break dalawa, parang may tampuan lang sila. Dapat Yeah. nagpaalam siya. Kasi alam niyang masasaktan yung lalaki pag nalaman niyang kasama yung ex. Mm-mm. Kung Yun. niyang saktan yung lalaki, yan Mm-mm. si kuya. Okay.
Rose, maraming salamat sa pagtawag mo, ha? Sige po, thank you Oh, po. yun eh, 'di ba, Gio? Opo, Kuya Boy. Pagka magsosorry ka, huwag ka nang ngingisi-ngisi. Oo, pero meron ka rin binanggit dito kasi, Gio, na ang sabi mo, bukod doon sa nahuli mo na kasama niya pala, yung ex niya doon sa lakad nila ng mga friends niya, wala raw talagang boundaries itong si April pagdating sa relationship ninyo at sa mga tropa niya. Anong ibig sabihin mo doon? Ano yun, Kuya Boy? Kumbaga, ayun eh, every time na nag-aaway kami ng ganyan, or kahit siguro 2 araw, 3 araw, nalalaman ko na lang talagang magkakasama ulit talaga sila. Mhm. Although, sinabi ko na sa kanya yung reason kung bakit ayoko dun sa mga friends niya, kung bakit bother. Hindi ko naman sinasabing i-cut off na permanently. Sabi ko lang po, layuan. Na parang, kasi nga, nababother po ako every time na nakikita ko magkasama sila. Kasi nga po, andun na yung issue na yun. Sabi ko sa kanya. Kasi after nun, nagbati pa po kami nun, tapos tumagal na din po yung relationship namin nun. Kaya po, ayun, yun po. Kumbaga, every time na nag-aaway kami, lagi siyang bumabalik doon. Tapos, laging may alak. So ang Which is ibig hindi maganda yun sa babae. Di ba, Kuya Poy? kahit naman sa lalaki, yung lagi may alak Opo. na kaharap kapag ka merong sinusolusyonan na problema. 'Di ba? Opo. Ganito, Gio. So ang ibig sabihin mo ba, parang lumalabas na bad influence yung mga friends niya na dati pa, bago ka pa niya nakilala? Sa relationship ninyo ngayon, hindi maganda ito at para magkakontra kayo eh. May Opo, tensyon. parang ganun, Kuya Poy. Kasi ang dating, ayaw din ako ng mga kaibigan niya daw kasi Bakit? masyado daw akong parang inaano ko daw po yung girlfriend ko, parang sinusolo ko ba yan, bakit di ko pinapayagan sa kanila. Mm. Alam din naman siguro nila yon na ganun. Siguro, tinotolerate ko kasi nila yung mga ganung ugali. So, then yung Mm. girlfriend ko, natotolerate doon. So, ang Ah. akala niya, tama lang yun. Kasi nakikita niya po sa paligid niya na tama lang. Mm. So, kumbaga parang sa G- ano na lang po ng tao ba, Oo. pakikisama niya siguro. Hindi niya Mm. na napapansin na mali yung ginagawa niya po. Okay. Gio, ikaw ba ay sumubok naman na makimingle, makisama doon sa mga friends niya? Nakipag-usap ka man, 1, 2 beses kasi meron talagang mga pagkakataon ano na kapag ka ipinakilala tayo nung mga karelasyon natin sa circle of friends nila, meron tayong mga hindi magugustuhan. Ha, merong Opo. ilan pero just give it time, 'di ba? Bigyan mo ng Opo. tsansa, magiging okay din naman kayo. Opo. Actually, Kuya Poy, ano tin may times na po talaga na nakakasama ko po yung mga friends niyang yun. Then Mm. nakikilala ko din po. Kaso nga lang po talaga, ang big factor lang po talaga sa akin yun is yung mga gimmick po nila, yung mga kasi ako po, Kuya Poy, hindi talaga ako nagiinom din, Kuya Poy. Kaya hindi ako fan na nakikita ko yung girlfriend ko na nakikipag-inuman. Kaya Mm. hindi, although bata pa naman tayo, Yes. pero sa akin, Kuya Poy, parang siyempre buntot mo, hila mo eh. Di ba? Mm. Kumbaga, hindi natin masasabi na paglaki natin, titigil natin yan. Hindi po eh. Kumbaga, Aha. nasa environment din po Hi- kung saan tayo lalaki halos talaga. Oo, sorry Gio ha, pero hindi kaya nagiging masyado ka ring judgmental doon sa friends ng girlfriend mo at sa girlfriend mo? Hindi kaya nahuhusgahan mo sila dahil doon sa hilig nilang ginagawa at pagsasama-sama at dahil hindi mo trip, hindi ko rin kayo trip. Opo, parang, Hindi kaya actually, ganun Kuya yon? Poy, siguro kung sa ibang angulo po, siguro pwedeng sabihin po yun. Pero kasi sa akin, Kuya Poy, ang intention ko lang naman po dun is yung like, know your boundaries po. Kasi that time naman po, kung wala yung ex niya, okay yan sa akin yun eh. Mm. Ang factor lang po talaga dun kasi friends, yung circle po na yun is andun po yung ex niya. Kaya talagang it's a big no-no po sa akin na hindi po talaga aayon kahit sa Mm. angulo din tignan. Kasi Oo. andun nga po yung ex niya. Pe- Pero kung wala naman po doon sa circle, okay na okay po ako doon. Wala pong problema doon. Yan, Yung okay. factor lang na nandun yung ex niya. Kasi syempre, andun na yung ex mo, bakit? Mm. Tas, ba't nyo pa isasama? Ba't din ito-tolerate nung friends niya? Na isama po yun, ay kung alam naman ng friends niya na ex niya na rin po yun. Oo, Di pero ba po? kung dati ng barkada eh. Alam mo 'yun? O, yung dati ng Opo, barkada at andun. hindi naman siya ang pinupuntahan na ron, it's the barkada. It's the, Opo. 'di ba, yung tropa, hindi Opo, na one tropa time. particular person,
Eh, 'di ba? Pero nga, alam mo, medyo mag-a-agree ako doon sa puntong 'yon na nasan ka nga pagka nagtitipon-tipon sila, nagkakasama rin. Ha, Gio? Opo. Oo, why don't you give it a chance na makilala rin sila? Eh, di wag ka mag-inom, hindi mo trip mag-inom eh. Pero di ba, at least yung stories, yung conversation, yung mga plano rin sa buhay, para hindi na puputol o hindi parang ibang tao yung mga yan eh. Iba rin ako eh. 'Di ba? Parang may ano eh, parang hindi matitigil yung tension na 'yan. O Opo. kung sakasakaling napaka-idealistic natin sa gusto nating makasama lang ng karelasyon natin. Yes, I know your concern, 'di ba? Pero para sabihin na alam mo naman Kuya Poy, kapag ka nagiinom, ayoko talaga ng alak, ng ganito, ng ganyan. Meron tayong iba't ibang opinion pagdating diyan, but not necessarily kapag ka uminom ka, masamang tao ka. 'Di ba? May Opo. mga ganyan eh. At o kaya naman may Okay po. pinaplano ka lang na masama. 'Di ba? Alamin mo rin ano ba nangyayari dun sa circle na 'yon. O ano ba mga pinag-uusapan nila. 'Di ba? Baka yung feeling mo na inilalayo yung girlfriend mo sa'yo, ikaw pala yung sumusubok na ilayo yung girlfriend mo sa mga kaibigan niya. Actually, Kuya Poy, sa akin nga po, tulad nga po nung sabi ko lang din po kanina na wala namang problema sa akin yung mga ganyan po. Mm. Okay po akong makisama po talaga kasi Yeah. marami din po nakakilala sa akin na maayos naman ako makisama basta, 'di ba? Maayos din sila. Ang Mm. akin lang do'n, Kuya Poy, talaga is yung ano po, yung ex niya. Kasi 'di ko naman kilala yun, Kuya Poy. Tapos siyempre O di andun pa subukan rin mong yung connection, eh. kilalanin. Oo, eh. Hindi, sa'kin, Kuya Poy, 'pag gano'n kasi wala na talaga. Kumbaga ayoko ng gano'n. Kumbaga prinsipyo ko na lang po talaga sa buhay. Yan, Sa oo. bilang lalaki po, kumbaga yung salitang tatapakan ko habang buhay po, gano'n po. Okay. Alam mo, meron ulit tayong isang caller naman mula sa Pasay, si Robert, para magbigay ng kanyang reaksyon dito nga sa pinag-uusapan natin, Gio. Opo. Robert, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Oo. DJ Popoy. Oo. Engineer Robert, kita ng Enrollment ID po na yun, nasa Manapay po US. mm Robert, di ko masyado maintindihan yung sinasabi mo. Ayan, pero sige, ano ba yung reaction mo dito sa pinag-uusapan namin ni Gio? Sumusobrang kaya si Gio doon sa kanyang mga pinaninindigan sa buhay o kailangan niya bang mag-loosen up ng bahagya sa kanyang girlfriend? Hindi po. Robert? No. Oo. No. Oo. Okay. Ano yun, Robert? Okay, sige. Subukan nating ayusin yung linya. Gio, naintindihan mo ba si Robert? Di ko ano eh. Hindi ko rin Hindi ko rin po naintindihan. naintindihan masyado, Kuya Poy. Oo, pero sige, tuloy natin itong pag-uusap na to, no? Ayan, basa muna tayo ng ilan sa mga reaksyon dito naman sa comment section. Ang sabi nitong si Justin McLean, ang sakit, boss. Ayan, yun lang yung nasabi niya, ha? Si Darwin Rosel naman, grabing excuse naman ng girlfriend mo, Gio. Cool off para may mahanap na iba. Ang sakit nun. Iniisip mo ba yon nung nalaman mo, Gio, na gumawa ng lakad si girlfriend kahit pa nga may tampuhan kayo at hindi sinabi sa'yo? Actually, wala akong idea nun na gano'n yung ginagawa niya nun, Kuya Poy. Kasi talaga yung tingin ko sa kanya nun talagang ibang-iba, eh. Mm-mm. Hanggang sa gano'n po pala talaga yung ginawa niya yun. Kaya nagulat po ako, talagang hirap sa akin nun na parang, kumbaga sa loob ng relasyon, meron ka pa po palang ugali na talagang hindi Pero mo pinapaalam sa akin. Pero 'di ba, sabi mo nga kanina, gusto mo pa makilala lalo itong si April. O Opo. bahagi 'yan ng pagkatao niya na kailangan mo makilala na hindi niya rin basta may iwan yung friends niya na hindi mo pa rin masyado kilala dahil nga hindi ka masyado nakikimingle, nakikisama sa kanila. Opo. Pero yun nga po, Kuya Poy, andun talaga kasi yung ano ko, yun nga po, yung boundaries ko, yung prinsipyo ko po sa sarili ko na gano'n. Kasi Kuya Poy, in the first place, kung talagang gusto niya rin po Mm. magpakilala,
talagang sasabihin niya na that time nung bati na po kami, hindi niya napapabutin ng 7 to 8 months. Or Mhm. kahit 1 month after, pwede niya na sabihin yun. Pero hindi po mas pinili niya talagang itago sa akin yung ganung bagay po, na Okay. sensitibo para sa akin. Na alam niya din po na ikakasakit ko kasi alam niya yung mga ano po mga ayaw ko that time. Kumbaga, Mm. yung mga makakasakit sa akin nun. Yeah. O ito, sabi ni Olaso Elir Roadel, babae na ang gumagawa ng way para mag-break kayo. Wake up, boy. Yun ang sabi niya. Kayo pa rin ba ni April hanggang ngayon? Actually, kaya po hindi na po Kumbaga, parang ganun nga po ulit. Parang hindi namin nag-uusap ulit. Tampuhan na ulit. Pero sa ngayon, siguro ano na lang, Kuya Boys, tatapakan ko na lang yung pride ko. Kumbaga, tatanggapin ko na lang po kung ano yung mangyayari na lang po. Pero pinatawad ko na rin siya, parang hinahayaan ko na lang. Kumbaga, forgive. Mm. Pero wag mong kakalimutan yung ginawa niya. Diba? Mhm. So malamang sa malamang, goodbye na ba ito? Or mag-goodbye ka na ba kay April at sa relasyon ninyo? O mag-goodbye ka na doon sa, sabihin na natin medyo masyadong maprinsipyong ikaw, Gio? Ano po, siguro Kuya Boy, both Siguro, siyempre, andun yung character development ko Andun pa rin yung sakit, di ba? Tapos, yung betrayal na nararamdaman niyo po, ganun. Mm. Andun pa rin So, siyempre, at the same time, magbabago na rin ako for myself and para hindi na rin maulit yun. Kung if ever na magkabalikan kami or magkaroon ako ng bago relationship, ganun po, yun. Kasi Mm-mm. yung relationship na yun nga po, yung sabi niyo po kung magbabalikan pa po kami, hindi rin ako sure or hindi ko din talaga alam talaga. If ever man na mag-sorry siya or bumalik siya, depende talaga po ako sa sincerity ng tao po. Kung talagang minimin niya po yung sorry niya, ganun. Kasi, Talagang ako. kaso Yun. Gio, kapag ka ganyan yung, magso-sorry ka at i-observe mo yung tao, well, tama yan sa isang parte, pero parang ngayon kasi mas puno ng duda kaysa readiness para magmahal ulit yung mga Opo sinasabi mo nang dahil nga rin sa mga prinsipyo mo sa buhay. At hindi kita masisisi kung meron ka talaga mga prinsipyo, meron ka mga standards na isinet na sa kung sino yung gusto mo makasama. Maganda yan. Pero to be too rigid, 'di ba? Yung kapag ka masyado kang matigas diyan, hindi mo may enjoy yung journey ng ligawan, yung pakikipagrelasyon. 'Di ba? Kumbaga, sabi ko nga Opo. kanina, you have to loosen up a bit. Oo, Opo, hindi Kuya hindi Boy. pupuwedeng napaka-idealistic natin, pagdating sa kailangan ganito ka, ganyan, ganyan, ganyan. Parang minamanipulate mo na nga naman yung isang tao just because ang thinking mo ay ito yung tama para sa'yo, ito yung tama na para sa akin. At kapag ka nag-out of bounds ka, lumabas ka doon sa mga sa criteria na yun, teka, medyo you are betraying me, 'di ba? Disloyal ka na sa akin. Hindi ka mapagkakatiwalaan. That's wrong. 'Di ba? Sino nahihirapan doon? Opo. Ikaw. Kasi yung Opo. ang tao nagkakamali. Ang tao ay meron ding hindi lang naman sa iyo naka-focus 'yan, 'di ba? Meron ding ibang mga influences na nasa kanya. Personal Opo. experiences, ibang mga relationship katulad nga ng mga friendship din ng family niya, 'di ba? Yung upbringing sa kanya, maraming mga factors that you have to consider. Ikaw kararating lang naman sa buhay nitong si April. Kuya Boy, yun nga po. Wala naman po talaga problema sa akin yung mga ganyang bagay po, Mm. Kuya Boy. Ang sa akin lang po talaga yung nagawa niya po, yung Yeah. kung iisipin niyo lang po kung yung nagawa niya pong yun, parang hindi po siya nagsisisi na, parang hindi niya po, wala siyang way para patunayan na hindi na maulit, gano'n. Mm. Huwag ka na Mm. Mm. Kasi although gano'n nga po, may sarili naman po tayong buhay, 'di ba? Out of the relationship. Yun nga po, wala naman unang-una yung hindi pa po nangyayari yun, hindi ko pa po nalalaman yung time na yun. Parang talagang gano'n nga po, may hinahayaan ko lang po siya mag-enjoy. Then, yun nga po, may time siya sa friends niya, sa family niya, gano'n. Yun po. And dumating lang talaga sa point, Kuya Boy, na gano'n yung nangyari. Talagang parang, siyempre, doon na po yung pagdududa araw-araw Hmm. Kasi wala naman siyang ginagawang way para hindi ka magduda. Kahit yung assurance,
sagot mo yun. Cargo mo yun, cargo ko pa yun. Kaya talagang mabigat po para sa akin. Gio, kung inihintay mo yung remorse o yung pagsisisi dito sa girlfriend mo, maganda rin, nakilalanin mo rin yung pagpapatawad. Kasi kanina pa tayo nagkakwentuhan, medyo hindi ko naririnig yung salitang patatawarin naman kita eh. 'Di ba? Parang mas nag-ano ka doon sa duda. Ayan, do the math. Mas malaking porsyento na puro duda nga. Kung puro duda rin ang lumalabas sa bibig mo at laging iniisip mo, yung pagpapatawad plays a major part sa pag-rebuild, sa pagbuo ulit ng isang nasisira or nasira na ngang relationship. Alam mo, sa pagkakataong ito, bibigyan ka namin ng panahon para magbigay ng special na mensahe para kay April at para sa inyong relationship kung meron man. Eto na nga, ang pagkakataon na yan, Gio. Kausapin mo si April. April, kung napapanood mo to, gusto ko lang sabihin na minahal kita ng totoo at kung may pagkukulang man ako, aminado ako sa part na yun at willing din naman akong willing akong i-uplift yung pagkukulang ko na bumawi sa'yo. Kaya, ayun, mahal na mahal kita. Tapos, kung if ever man na hindi tayo mag-work, okay lang din sa akin yun. And hopefully, sana mag-success ka din sa buhay mo, sa mga pangarap mo, matupad mo. And ayun, yun lang po. Talagang 50-50 yung nitong si Gio. Merong mensahe na naglalawit ng paalam na, pero gusto kong maayos pa sana natin. Pero ganyan ho talaga mga kapatid, hindi lamang si Gio ang nakakaranas nito. Mapapansin natin sa ating mga sarili na kapag ka may trust issues, hindi mo talaga alam magpapatawad ka ba o magtutuloy lang yung mga pagdududa. Okay, kaya naman ipagdasal natin ang ganitong mga pagkakataon, makinig sa ating mga sarili, aralin kung ano ang mga totoong mga nangyari, yung mga tunay lang at ang importante sa lahat, kung ano man ang desisyon na gagawin mo para sa relationship ninyo, ay kailangan huwag kang makinig sa mga tsismoso at tsismosa. Dapat sa puso mo ang pakikinig. Maraming salamat sa iyo, Gio, sa pagbabahagi ng iyong confession na ito sa ating H2H Confessions at sigurado ko marami ang nakarelate sa storyang ito. At siya na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.